Pag employed ka sa private company, pwede pa rin bang magpasa ng mga resibo para mabawasan yung tax kahit personal filing? Ayan, so may na-receive akong comment sa isang video ko, so sasagutin natin yun ngayon. Sa mga common scenarios na, for example, ang isang Pinoy ay employed at ito lamang ang kanyang source of income, nag-iisa. So, ang sagot po dyan ay hindi po tayo pwedeng magpasa ng mga resibo para ibawas at para makapagpaliit ng computation ng ating income tax. Kapag employed ka sa isang private company, so, 'di ba nabanggit ko po before na employer po ang may responsibilidad sa registration, kung hindi pa registered, and then of course sa computation, sa declaration, sa filing, etc. At sa pagkakaltas sa iyong payslip, so employer po ang lahat ng 'yan. At ang ginagawa po ni employer pagdating po sa computation, meron lang pong basihan. Like for example, basic salary minus yung mga mandatory contributions, yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig at GSIS naman for government employees. Ang mga nabanggit ko na for deduction, yun lamang po ang pwedeng i-deduct sa isang empleyado na nagtatrabaho at ito lamang po yung kanyang source of income. Ang taxpayer classification na pwede pong mag-claim ng expenses ay yung mga business owners, mga professional at mga sole proprietors. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na lahat na ng pinagkagastosan ng isang taxpayer, pwede na niyang i-claim as a deduction. May limitation pa rin po yan. So, dapat po related po sa trade or related sa profession mo yung expense na ibabawas mo para mapaliit ang income tax mo. For example, ang business mo ay nag-ooperate ka ng karinderya. So, ang mga expenses na allowed para sa iyo ay yung, syempre, yung mga ingredients na nagamit mo. Ayan. So, expenses yan or cost of sales. So, ano pa, pwedeng nagpapasahod ka ng tao. So, isa rin yan sa mga expenses. And of course, example, gumagastos ka ng transportation papunta sa palengke para bumili ng mga ingredients. So, ang lahat ng mga expenses na nabanggit ko na yan ay related pagdating doon sa business niya, which is karinderya. Pero kung ang may-ari ng karinderya ay i-claim niya as expenses yung mga personal transpo niya, so for example, siya ay nag-aaral pa, personal transpo niya papunta ng school para mag-aral, or pwedeng tuition fee ng anak niya, yun po ay mga personal expenses at hindi po yun pwedeng i-claim as deduction para mapababa po ang income tax. Ang pag-determine po ng mga income and expenses ay kinakailangan po ng proper bookkeeping. Ayan, para po ma-determine at makapag-declare po tayo ng tamang income at tamang expenses pagdating sa tax reporting natin. Yun lamang po. So, follow our page and abangan nyo pa po ang mga susunod na video na i-upload namin. Thank you so much!